Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagmulat ng mga mata niya ay ang gwapong mukha ni Ram ang nabungaran niya. His eyes so tender. Nakaupo to sa tabi ng kama habang hawak-hawak ang isa niyang kamay. "Sweetheart, I'm glad you're awake," nakangiting sabi nito. She still feels so weak at paupong inalalayan ni Ram, pero agad niyang inikot ang mata. Gusto niya nang makita ang baby nila. "Where's my baby?" Yun agad ang tanong niya. "Wait lang, sweetheart. I will get baby RJ for you." "RJ?" "Yes, sweetheart, our baby RJ, Ram San Sebastian Jr." Ang tuwa sa mata ni Ram ay hindi maitago. He was overflowing with love and happiness for their newborn son. Lumabas to saglit upang kunin ang baby nila sa nursery. Napangiti si Nicole. Bakit pa hindi niya naisip dati kung anong ipapangalan sa baby nila? And she's glad na si Ram ang nagpangalan sa baby nila. And she loved the name he chose, sunod sa pangalan nito. Pagkapasok ni Ram nakarga ang baby nila, nag-init ang sulok ng mga mata niya. They look so beautiful together, father and son, and her cup of love is overflowing for them both. At nang ilipat ni Ram sa mga bisig niya ang baby nila, nalaglag na ang mga luha niya. "Oh my baby, I love you so much, baby ko." She kissed her baby and she knew the moment she saw her little boy that she would not want to be separated from her bundle of joy and happiness. She will talk to Ram. She will make things clear with him. She will make sure na pakikinggan siya nito. Kung kinakailangan magmakaawa siya kay Ram, natanggapin siyang muli sa buhay nito, gagawin niya. Huwag lamang mawalay sa anak niya. Si Ram, labis din ang sayang nararamdaman habang hawak-hawak ng asawa niya ang kanilang anak. If only his happiness could be completely, but he knew ngayong nakapanganak ang asawa, hihingi nito sa kanyang kapalit ng kasunduan nila, ang kalayaan nito. Naitanong niya sa sarili, kaya ba niyang mawala tong muli sa kanya? Ang sagot, hindi. Hindi niya kaya, pero kailangan niyang gawin. Gusto rin niyang maging maligaya ang asawa niya. Labis itong nagdusa sa piling niya. Sa pagtitiis na mawalay sa totoong minamahal nito, may bigay lang ang anak na hinihingi niya dito. Napatingin siya sa singsing na hanggang ngayon suot pa rin ang asawa niya. Naikuyom niya ang mga kamao. Kahit hanggang sa makapanganak ito, hindi hinubad ng asawa niya ang engagement ring nito kay Randy. Yon ang patunay na mahal pa rin ito ang lalaking yon. At hindi nga ba't nakita niya ito at ang lalaking yun noon nung puntahan siya nito sa opisina niya? Dahil si Randy pala ang sinasabi nitong kasama nito na nagmaneho pa Maynila. Nang makababa sa harap ng building at pasakay na lamang siya sa kotse para mag-attend ng importanteng meeting ng board sa isang kilalang hotel sa Makati, napahinto si Ram sapagkat ang mukha ng asawa niyang labis na nasaktan na naiwan sa opisina niya ang nakikita niya. He felt like a ruthless husband. Buntis ang asawa niya at nagawa niyang iwanan para lamang sa trabaho? Oo't nasaktan siya na naglihim to sa pakikipagkita sa lalaking mahal nito, pero hindi pa ba sapat ang paninikis niya dito at hindi pag-uwi ng 2 buwan at nagawa niyang iwan to ng basta? At di niya alam sinong naghatid dito, baka mamaya mapano pa to pa uwi. "You go on without me, Laureen?" Baling ni Ram sa babae, at sa pagkagulat ni Laureen, biglaan lamang tumalikod ang binata at tumakbo pabalik sa opisina nito. Humahango sa tinakbo ni Ram ang opisina niya. "Oh God, Nikki, wait for me, sweetheart. I'm sorry." Bulalas niya habang paakyat ng opisina niya. Kumabog ang dibdib niya nang di maabutan ng asawa sa opisina. Nakaalis na ba ito? Tinakbo rin niya ang papuntang parking lot, pero napatda siya sa nakita at ang mga paa niya tila na-froze sa kinatatayuan niya dahil ang sinasabi ng asawa niya na kasama nito na naghatid pa Maynila dito ay walang iba kundi ang lalaking mahal nito, si Randy. At ngayon sa loob ng kotse, yakap-yakap ng lalaki yon ang asawa niya habang umiiyak ito sa dibdib nito. Ibig sabihin mula sa hasyenda, papunta rito ito ang kasama nito? At talagang hindi naputol ang komunikasyon o ang relasyon ng dalawa bagkus magkasama pa ngayon at malay ba niya kung sa mga panahong wala siya sa asyenda ay patuloy pa rin ang patagong pagkikita ng mga ito. Pero pinuntahan ka niya, ibig sabihin gusto kanyang makita
At sinabi nito kanina na nag-aalala ito dahil hindi ka umuwi at hindi nagre-reply sa mga text at tawag nito. Umiling siya. No, hindi siya naniniwala doon. Dahil maraming tauhan sa asyenda na po pwede itong magpasama. Nandun si Joshua halimbawa na alam niyang siyang nag-drive para sa asawa kapag may check-up ito. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit sa lalaking iyon ito nagpasama. Pero kahit hindi niya maintindihan, naguhumiyaw sa kanyang harapan ang katotohanan. Ang lalaking yon ang gusto nitong makasama, ang laging sinasandalan at tinatakbuhan nito kapag may kailangan ito. Ang laging iniiyakan kapag may problema. Ang lalaking mahal nito sa mahigit 2 buwang sumunod ay mas tinikis niyang hindi umuwi. Dobleng sakit ang dinulot sa kanya ng araw na yon sa parking lot. Mas pinatibay noon ang patuloy na relasyon ng dalawa, lalo na nung tumigil na sa pagte-text at pagtawag ang asawa niya. Maging ang check-up nito at mga gustong kainin, hindi na nito itinitext sa kanya. And silly him dahil kung kailan huminto ng asawa sa pagte-text at pagtawag, saka naman niya hinintay at inaabangan ang pagtawag at pag-text nito. At nasasaktan siya. Siguro yung lalaking yon ang lagi nitong kausap at ka-text, kaya nakalimutan na siya nitong i-text at tawagan. Nag-focus na lang siya sa trabaho at sa gabi, nagiinom upang makatulog kaagad. Sa araw-araw, yon ang naging routine niya. Pero nang sumapit ang kabuwanan ng asawa niya at ilang araw na lang manganganak na ito, kahit nagagalit at nasasaktan siya, ay nagawa ng asawa, hindi niya na sa nakatiis. Kaya umuwi siya at nang makita niya ito, at ang mas malaki na nitong tiyan, tila may humaplos sa galit niya at bigla yung nawala. Pero hindi niya po pwedeng habang buhay pigilan ng asawa sa gusto nito. Kaya naman, handa na siyang palayain ito kahit gaano pa kasakit. Ram, oh, look at our little boy. He looks a lot like you. Napakagwapong bata. Baby RJ, look at daddy. Kamukha mo si daddy. Masuyong sabi ni Nicole na nagpahinto sa dinadaloy ng isip niya. He smiled at tumawak din sa baby nila. Patingin nga kung kamukha ni daddy. Kunwa ay sinipat-sipat niya ang baby nila. Wow, oo nga. Manang-mana kay daddy ah. Muy guwapito. Siguradong pagkakaguluhan ka ng mga girls paglaki mo, baby RJ? Tumatawang sabi niya. Inirapan siya ng asawa. Yan talagang unang ituturo mo sa baby mo, ang pambababae. Naiinis niyang sabi. Can't help it, sweetheart. Habulin talaga kaming mga gwapo ng mga girls, diba, baby RJ? Tatawa-tawang sabi niya. Che, ewan ko sa'yo. Doon ka nga, bad influence ka kay baby. Inirapan siyang muli ng asawa niya na lalo niyang kinatawa. Makalipas ang 4 na araw, nakauwi na rin silang mag-ina. Sa silid niya doon ang crib ng baby nila. Sa gabi, salitan sila ni Ram sa pagbabantay kapag nagigising si baby at kailangan palitan ng diaper. Nag-breastfeed din siya para sa baby nila at may infant milk formula din ito para kapag walang ganong milk na lumalabas sa kanya. For 3 months, ganon ang routine nila. Pero may isa siyang napansin kay Ram. Kahit maasikaso to sa kanya at sa baby nila, ramdam niyang may distansya pa rin tong itinitira sa pagitan nila. At di niya maintindihan kung bakit. Wala nang sweetness na nakita rito nung umuwi ito nung gabing yon sa may veranda. At nasagot ang tanong niya sa sarili na minsang marinig niyang kausap nito sa cellphone si Laureen. Kumubli siya sa may pinto ng study room. Laureen! Tila excited na sabi ni Ram. No, darling. Papasok na ako this Monday. I can't wait to be there. 3 buwan din tayo hindi nakita. Marami tayong kailangan gawin. Yeah, I miss you too. Ang tila nasisihang sabi ng asawa niya. Nagsisikip ang dibdib. Lumayo siya agad doon. Tumuloy sa veranda ng silid niya at baka makita pa siya nito. Kaya pala hindi na to sweet sa kanya. She felt as if her world collapsed at that instant. He called that woman his darling. And I can't wait to be there because he missed her at marami pa silang kailangan gawin. Oo nga naman. 3 buwan tong di nakapasok dahil sinamahan siya nito sa panganak niya at ngayon handa na nitong balikan ng babae. At siya, paano siya? Palalayasin na ba siya nito dahil naibigay niya na dito ang anak na hinihingi nito sa kanya? Tinatapos na ba nito ang kasunduan nila? Pero hindi niya kayang iwan ang anak niya. Okay lang sa kanya na hindi siya nito gusto, pero hindi niya kayang mawalay sa anak niya. Napapikit siya at masaganang na malisbis ang mga luha niya. Okay nga lang ba sa'yo na hindi kanya nagusto at babalikan nito ang babaeng yon? No, hindi.
Hindi ako okay. Oh God, please give me strength. Hindi ko po yata kakayanin kapag pinaalis niya ako at babalikan niya ang babaeng yon. I don't want to lose him once again. Nagulat pa siya nang mula sa pagdadalamhati niya sa veranda, sumungaw si Ram sa silid niya. Mabilis niyang pinahid ang mga luha niya. Nicole, can we talk sa study room? Formal itong sabi. Yeah, sure, susunod ako, she said trying to sound casual. Sa study room, seryosong nakatayo sa tabi ng table nito si Ram. Wala siyang ideya sa pag-uusapan nila, pero bakit napakalamig ng anyo ng asawa niya? Nang may ilapagtong isang envelope sa table nito, napatingin siya doon. Pagkatapos nagtatanong ang mga matang tumingin siya kay Ram. Open it, tipid nitong sabi. Habang binubuksan yon, biglang sumasalang tibok ng dibdib niya. At nang tumambad sa kanyang dokumento, namatla siya at muntik ng panawan ng ulirad. Because the document is their annulment papers. Nanginginig ang mga kamay niya, hawak ang papel na yon. Dagling uminit ang sulok ng mga mata niya. At ang mga sumunod nitong sabi ay halos hindi marehistro sa isip niya sapagkat ang puso niya tila unti-unting nauupos. Ito na yata ang pinakamasakit sa lahat ng naranasan niyang sakit because her heart froze and everything around her upon hearing what he had to say. Pinirmahan ko na yan, Nicole. Malaya ka na. Pwede ka nang magpakasal sa lalaking pinakamamahal mo. Makakaasa kang di ko pababayaan ang anak natin. I would get the best nanny for our baby. At nariyan pa rin naman si Nana Belen. And I will make sure uuwi ako every other day mula sa trabaho para mabantayan ko din palagi ang baby natin. And unlike sa sinabi ko dati na wala ka magiging karapatan sa bata, hindi ko na yun gagawin. You will still have your right with our baby. You can visit every time you like and every time you want. You're always welcome here, Nicole. After all, you're still the mother at ipapakilala pa rin kita sa baby natin bilang kanyang ina. You may leave anytime you want, Nicole. Hindi kita minamadali. Like I said, malaya ka na. Kaya pwede mo nang gawin ang gusto mong gawin. His face and tone very cold at nagtataka siya sa sarili kung bakit nanatili siyang nakatayo gayong halos manlambot ang mga tuhod niya at nawalan siya ng lakas na kumilos pa. Namanhid na hindi lang katawan niya kundi pati ang puso niya. Maging ang mga luha niya yata ay nakuha ng ma-frozen dahil hindi noon nakuhang malaglag at nanatili lang sa gilid ng mata niya. Ram, what's this? I can't leave my baby. Gumagaralgal ang tinig niyang sabi. I understand. Kaya nga sabi ko, you still have all the rights. Hindi kita inaalisan ng karapatan. Ikaw pa rin ang nakalagay na ina ng baby natin sa birth certificate and you can visit anytime you want. Walang emosyon pa rin itong sabi. Anytime I want. Alam mo bang ni isang minuto ayoko mawalay sa anak ko? Kaya paano mo nasasabi yan? Hiyaw niya dito. Alam mo ang kasunduan natin una pa lang, Nicole, at walang nabago doon. Sa akin mananatili ang anak ko. Pasalamat ka hindi kita inalasan ng karapatan at pinayagan kitang madalaw ang bata. May sarili din akong buhay, Nicole. You cannot stay here for too long. Kung dalaw-dalaw na ilang araw okay lang but you can't stay. Paano kung gusto ko na rin mag-settle down? Makakagulo lang kung nandito ka. At diba ikaw may ganon din kayo ng lalaking yon? Kaya pinapalaya na kita. Take your time. Hindi naman agad-agad kitang pinapaalis. Yun lang. At lumabas ito ng study room na parang wala lang at siya ang mundo'y tuluyan ng gumuho. Ang hawak na annulment papers nabasa sa luhang sunod-sunod na tumulo doon. She was right. Kanina kausap nito si Laureen sa phone at sinasabi nito dito na babalik na ito sa trabaho at namimiss na nito ang babae. May tagapagmana na nga naman ito kaya hindi na siya kailangan at babalikan na ang babaeng iyon na namimiss nito. At anong sabi nito kanina? Na sila din daw ni Randy magsisettle down. Mabutit hindi pa niya nasasabi dito na tapos na sila ni Randy. Kung hindi, magbumukha siyang kaawa-awa kanina habang sinasabi nito na paano kapag magsisettle down na ito. Na ito ay may Laureen tapos siya wala nang nagmamahal at wala na ring Ram sa buhay niya. Pero hindi siya aalis. She can't leave her baby. With that, sinikap niyang magpakatatag. Sa bawat araw na dumadaan, lalong tumataas ang pader sa pagitan nila ni Ram. Kumuha nga ng yaya ang binata. Mahusay ang yaya nito, mabait at mapagkakatiwalaan. Naging katuwang niya yon sa pag-aalaga sa baby niya. Pumasok na rin si Ram sa trabaho at umuwi nga to every other day tulad ng sinabi nito. At siya, hinayaan lang nito na nandoon
tulad ng sabi nito. She can take her time kung kailan niya gustong umalis. Hinayaan lang siya nito, pero hindi siya aalis. Pero sa bawat pagdaan ng araw, pinanghihinaan siya ng loob. Walang pagbabago sa pagtrato sa kanyang binata. Very cold and distant, na hindi makangiti kapag siyang kaharap. At palagi pa rin niya tong nahuhuli na laging kausap sa phone si Laureen at tuwi na sweet ito at malambing sa kausap na babae. Samantalang sa kanya sinlamig ng Antarctica. Nasa 6 months old na si baby RJ, hindi pa rin siya umaalis. Kinakapalan niya ang mukha niya kahit na parang ang tingin lagi ni Ram sa kanya nagsasabing, bakit nandito ka pa? At ngayon nga, christening ng baby nila at nagpahanda ng salo-salo si Ram sa front lawn ng villa. Kasama siya sa simbahan at sa seremonya ng binyag. Ang mga ninong at ninang, mga kaibigan ni Ram na ang iba, hindi niya kilala. Pero muli, malamig ang pagtrato ng binata sa kanya. Kinakausap lang siya kapag kailangan o kapag may itatanong siya. At napakataas na ng pader na itinayo nito sa pagitan nila. Hindi niya yon matibag-tibag. Gusto rin sana niyang ipaalam sa papa niya ang tungkol sa baby nila at namimiss na rin niya ang papa niya dahil mahigit 1 taon niya na itong hindi nakikita. Pero magulo pa ang sitwasyon nila ni Ram, kaya hindi pa siguro ngayon. But she sees to it na minsan, tinatawagan niya ang ama at tita niya at kinukumusta ang mga ito. At kapag kinukumusta siya, sinasabi niya na maayos ang lagay niya at masaya siya sa piling ng asawa. Muntik niya nang malaglag ang hawak ng mga tray ng baso na ilalabas sa table nang makita kung sino ang dumating. Si Laureen, a very beautiful and sexy in her body-hugging mini dress that emphasized her voluptuous curves. The type na gusto ni Ram, may shape, at tila may mga karayom na nag-uunahan na bumuon sa puso niya. Nang makita ang asawa niya na noon ay karga-karga ang baby nila. Masuyo nitong nilalapitan at sa pagkabigla ay tumingkayad si Laureen. Kinalikan sa labi ang asawa niya at nang masuyong akbayan ng asawa niyang babae habang karga-karga ang baby nila, hindi niya na kinaya. My God! Nagmukha silang isang masayang pamilya. At nang ilatag niya ang mga baso sa mesa, hindi niya napigilang manginig ang mga kamay niya at natabig niya ang ilan sa mga baso at dumulas iyon sa sahig. Nabasag ang mga yon, pero tila walang nakakapansin dahil busy ang mga tao sa pagkakasayahan, lalo na si Ram na busy sa babaeng yon. Akala niya, wala ring nakakapansin nang humahagulol siyang umakyat sa silid niya. Doon sa kamay niya sumubsob siya sa pag-iyak. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiiyak. Siguro nakatulugan niya na ang pag-iyak dahil umaga ang binyag pero ngayon 4:00 na ng hapon at tahimik na rin sa paligid. Siguro kanina pa nakaalis sa mga bisita nila. Sana wala na rin ang bisitang si Laureen. Nang kumatok si Nana Belen, pinagbuksan niya iyon. Nicole, may bisita ka, sabi ng matanda. Bisita? Sino po, Nana? Wala naman siyang inimbita sa binyag ng baby niya. Randy ang pangalan, iniwan ko muna sa salas. Dali-dali siyang bumaba. Noong isang araw, kausap ito sa phone, nangangamusta ito. Masaya naman siyang nagkwento dito tungkol sa pag-aalaga niya sa baby niya, pero hindi niya sinabi ang problema niya kay Ram. Tawa pa siya ng tawa sa pag-uusap nila dahil dati namang likas na palabiro si Randy noon at lagi siya nitong mapapatawa kaya hindi niya napansin na tumatagal ng ilang oras ang pag-uusap nila. Nabanggit din niya dito ang araw ng binyag ng baby niya kaya siguro pumunta ito ngayon. Pero nag-aalala siya at baka anong gawin ni Ram kapag nakita ito. Pagkakita nito sa kanya, agad siya nitong niyakap sa pagkagulat niya. Agad siyang kumalas dito at baka makita sila ni Ram. Si Randy naman nahalata ang pagkailang niya. Ay, sorry Nicole, force of habit eh. Tumatawang sabi nito. But you look stunning, honey. Sexy na ulit. Parang di nanganak ka. Inagot siya nito ng humahangang tingin. Napangiti na rin siya. Bakit ngayon ka lang dumating? Umagang binyag. At bakit may uling-uling ka sa mukha? Natatawang sabi niya at pagkatapos wala sa loob na hinawakan niya ang mukha nito na may uling at pinunas-punasan iyon ng kamay upang tanggalin pero ayaw namang matanggal. Nasiraan kasi ako. Dapat kanina pa ako na nakitulong eh. Doon pa ako sa mekanikong gumagawa kaya eto at ang dungis ko na.
Ito nga palang gift ko kay Baby RJ. Nakangiting sabi nito at iniabot iyon sa kanya. Thank you. Maghilamos ka muna kaya, mukha kang taong grasa. Tumatawang sabi niya at tinulak ito sa may banyo malapit sa kusina. Ay grabe siya oh, nagkakamot ng ulong sabi ni Randy. Si Ram kanina pa nasa itaas at nakita at narinig ang lahat ng pag-uusap ng kasama niya. At ni Randy halos mamuti ang mga kamao sa pagkakakuyom. His jaw clenching and his heart aching. Alam niya may relasyon pa rin ang dalawa. Noong isang araw nga hindi sinasadya, narinig niya ang asawa, nakausap si Randy. Sa phone at tawa pa ito ng tawa. Umabot pa ng ilang oras ang paglalambingan ng dalawa sa telepono. Pero ang makita mismo ng mga mata niya up close kung paano yakapin ng lalaking yon ang asawa niya at kung paanong masuyong magtawanan, magbiruan at maglambingan sa harap niya ay labis-labis na yata. Kung dati, hinahayaan niyang nandito lang si Nicole at ipinaubaya dito kung kailan ito gustong umalis, ngayon kailangan ng yata niyang kumilos. Hindi po pwedeng dadalaw-dalawin ng lalaking ito ang asawa niya at manonood lamang siya ng ganito. At ang asawa niya, nagawa pang imbitahin sa binyag ng baby nila ang lalaking iyon at nakuha pang ipakarga dito ang baby nila at laro-laruin ito. Laro nagtagi sa mga bagang niya. Hindi pumayag si Nicole na hindi kumain si Randy bago umalis. Dahil hindi naman bumaba si Ram, ay hindi niya rin ito kinatok sa silid nito para sana ipakilala kay Randy. Pero awkward kasi siya kaya hindi na rin daw pinakilala at baka magkagulo pa. At dahil gustong makita ni Randy ang baby niya, kinuha niya saglit si Baby RJ sa yaya nito at nang makita yun ni Randy nagtagal pa ito at kinarga ito. Nilaro-laro pa ang bata na mukhang hindi nangingilala at napapatawa pa ni Randy. Nang paalis na si Randy, inihatid pa niya iyon hanggang sa kotse nito. Kahit paano, gumaan ang bigat na dinadala niya sa pagdating na ito ni Randy. Napatawa siya nito at kahit papaano ay naramdaman niyang may kaibigan siya at hindi siya nag-iisa. Pero pagpasok niyang muli sa salas, napakulot noo siya sa dalawang malalaking maleta na nakita niya doon at isang mabalasik na anyo ni Ram ang sumalubong sa kanya. Ram, anong ibig sabihin nito? Halos pumiyok na siya sa nag-uunahang takot at kaba sa dibdib niya. Makakaalis ka na, Nicole? Overstaying ka na kung di mo pa nahahalata. Pinapaalis ka na nga, pinagsisikan mo pa ang sarili mo dito. You have no place here anymore, Nicole. Pero hindi naman ako ganun kasama gaya ng sinabi ko. Madadalaw mo pa rin ang bata pero hindi mo siya makukuha sa akin. Ang dami kong gustong gawin pero hindi ko magawa-gawa dahil nandito ka pa. Like bringing someone else here or like settling down, kaya please lang Nicole, umalis ka na. At hindi ba't nandito kanina yung lalaking mahal mo? At matagal ko nang piniramahan ang annulment natin, kaya bakit nandito ka pa? Hindi ba't yun lang naman ang gusto mo noon pa man? Bakit hindi ka pa sumama sa kanya? Hindi ba't ang saya sa inyo pa nga dalawa kaninang dumating siya? Ang nanguuyam nitong sabi habang ang mga mata nito halos magliyab na sa galit. Halos manginig siya sa halo-halong sakit, galit at paghihinagpis na nararamdaman niya. Ang mga luha niya tila nabuksang dam, tuloy-tuloy sa pagdaloy. Oo nga naman, siguro gusto na nitong mag-propose sa babaeng yon, kaya pinapalayas na siya nito. Kaya nga siguro nandito ang babaeng yan kanina. Ganon ito kaimportante at inimbita pa ito sa binyag ng anak nila. You have no place here anymore. Oh God, how much pain could I take? At ang baby niya, she couldn't leave her baby. Hindi niya kaya? Ano pang tinutunganga mo dyan? Ang sabi ko, umalis ka na. Marahas itong sabi. Lumapit pa to sa kanya at nang hawakan siya sa braso, upang igiya palabas ay pumiksi siya. Bitiwan mo ko, you bastard. You are the most despicable bastard that I have ever met. I can live on my own at hindi mo ko kailangan pang ipagtabuyan. Hilam sa luhang sabi niya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng pantalong suot at i-denial ang number ni Randy. At sa harap ni Ram, malakas na yung sinabi, Hello Randy, can you go back? Ayoko na dito. Please take me with you, honey. Habang sinasabi niya yon, hindi niya hiniwalay ng tingin si Ram.
Hindi siya magpapatalo dito. Kung aalis siya, hindi siya aalis ng kawawa. Dahil wala nang natira pa sa kanya at pride lamang ang meron siya. Pagkasabi noon, lumabas siya sa bahay nila, hila ang 2 maleta. Hinintay na nga lamang niya ang pagdating ng kotse ni Randy sa may driveway. May 20 minutos lang ay naroon na ito at ganun na rin katagal na walang patid ang mga luha niya. Gustuhin man niyang silipin ang baby niya, hindi niya magawa dahil baka kapag nakita niya ang anak niya, hindi niya kayanin at baka hindi na siya makaalis. Dadalawin na lang niya ito kapag wala na si Ram sa bahay. Oh my baby RJ, patawarin mo si mommy kung aalis ako. Hindi ko gustong iwan ka. But I promise I will always come back and see you. Please hang on baby and wait for mommy. I love you. Si Randy ang nakababa ng kotse at agad niya itong sinugod ng yakap. Humahagulhol na umiiyak sa dibdib nito. Naguguluhan man sa nangyari, agad siyang giniya ni Randy sa loob ng kotse at inilagay sa trunk ang mga maleta niya. Ilang saglit pa ay likod na lang na sasakyan ni Randy ang natanaw ni Ram na kanina pa nasa veranda habang nakikitang lumuluha si Nicole sa may driveway at naghihintay sa lalaking mahal nito. Siya naman ay napaupo na sa sahig at pinagsusuntok ang sahig at hindi niya tinigilan hanggang sa magdugo ang mga kamay niya and his shoulders shook as his eyes get blurry with tears.